Para po sa ating KOTD, pag-uusapan nga po natin ang 13th month pay. Kasama po ang DOLE at nasa linya po or nasa Zoom po ngayon si Director Alvin Curada. Siya po ang Director ng Bureau of Working Conditions ng DOLE. Magandang umaga po sa inyo, Director Alvin. Good morning, Linya. Good morning, Nibs. And salamat for accommodating the Department of Labor Employment sa inyong popular program. Maraming salamat po, Director Alvin. Ayun nga po, pwede niyo po ba kaming bigyan ng overview dito po sa 13th month pay na inaasahan po ng ating mga kababayan? Opo, kasama po namin sa Secretary Laguesma na nagpapaalala po sa ating mga employer na panahon naman po ng bigayan ngayon ang ating 13-month pay. Ito po ay taon-taon naman nating obligasyon sa ating mga manggagawa kasi may batas po tayo dito. And as early as October po, nagpapaalala na po sa Secretary Benny na paghandaan na natin yung pagbabayad ng 13-month pay. And then nag-issue po si Secretary Benny noong November 15 ng Labor Advisory number 16, series of 2025, para i-remind palalo yung ating mga employers na bigyan ng panahon at ibigay ng tama at ibigay sa tamang oras yung ating 13-month pay ng ating mga manggagawa. Ayun po. Alright, paano po ba natin i-compute itong 13th month pay? Madali lang, Ms. Nina, yung pagkukompute ng 13-month pay. In general, ito lang ay kabuuang kita mo ng isang taon divided by 12, yan yung 13th month pay. So to simplify, dapat ito ay mag-approximate ng inyong 1 month pay. Pero kung ikaw ay may mga absence without leave, may mga late na kailangan bawas yung kita mo sa isang buwan, posibleng mas mababa sa 1 month pay. Pero dapat po mag-approximate sa 1 month pay. So ang computation, madali lang. Kabisado na po siguro ito ng ating mga HR dahil hindi naman po ngayon lang ang bigaya ng 13-month pay. Total income sa buong taon divided by 12, yan po yung ating 13-month pay. Opo. Director Alvin, good morning po. Si Mix Bustos po ito. Kapag dating po sa bigay ng 13th month pay, syempre, ang alam ko po, nahahati po yan sa dalawa, di ba po? Kumbaga, yung 13th month pay, dalawang beses yan. Kumbaga nakahati sa dalawa pero nakadivide po yan in a year. So paano po ba talaga dapat? And at the same time, kung ang kumpanya po meron din po, pwede rin po ba silang mag-impose ng kanilang internal regulation na, sige, baka itong buwan namin ibigay at yung kasunod naman nun, yung kalahati naman nun, sa ganitong buwan namin ibibigay? Tama yung Migs, kasi ang ating batas, yung Presidential Decree 851, ang minamandate lang niya, dapat yung 13-month pay natin, hindi dapat lalampas ng December 24 yung bigayan. Pero ang karaniwang practice ng ating mga employer, binibigay ang kalahati sa June para ma-assist yung mga workers sa pag-i-enroll ng kanilang mga manggagawa. Then kalahati naman ng December. Pero may mga employers din tayo, Migs, na hinati-hati na ito into 4, meron into 12, naka-integrate na sa kanilang sahod. So iba-ibang modality ng payment ang ginagawa ng ating private sector. Hindi naman na yan pinapakialaman ng DOLE. Ang importante lang po sa amin na yung kabuuan ng 13-month pay ay maibigay po bago mag-December 24. So pwede sila mag-usap-usap na 2 beses, 3 beses, or 4 na beses hati-hatiin. But yung pinaka-last payment ay not later than December 24. Encourage po natin sila na ibigay na mas maaga. Kasi po kung ang bigaya natin ay December 14, December 13, medyo mataas na po yung presyo ng ating mga bilihin. Hindi na rin po nila mabibili yung gusto po ng ating mga manggagawa. Tama yun, no, Sir Alvin. Kasi ang mga sabihin po natin ng mga private companies, iba-iba naman din ang kanilang sitwasyon. So pwede rin sila maging creative and at the same time kung paano po nila ma-disperse yung 13th month pay, di ba, sir? Tama yun, Mig. Basta ang importante lang, ang 13th month pay ay palaging total na kita sa isang taon divided by 12. Yung sagot ko doon ay pwedeng i-divide by 2, kalahati sa June, kalahati ng December 1. So ganun po yung ating polisiya. Ano naman po,
lax po ang department dyan, considering also yung peculiarities na banggit mo na kanina ng iba-ibang businesses and peculiarities po na kalagayan ng ating mga manggagawa. Director Alvin, kunyari po, may tanong po dito, bago lang yung empleyado. So kunyari, last 4 months ago lang siya na-hire dun sa kumpanya. Paano po yung computation? Ganun pa rin po, kasi i-total mo yung 4 months lang, ganun ba? Divided by 4, ganyan? Opo. So mas Tama yung mismo niya. Kung naka 4 months siya, kung naka 4 months po siya, yung kita po niya ng 4 months divided by 12, yan po yung kanyang proportionate amount ng 13-month pay. Divided by 12, gusto ko lang pong divided by 12 pa rin. Gusto ko lang idagdag, Miss Linya, na meron tayong condition bago makapag-avail ng 13-month pay. Nakalimutan ko kanina na dapat nakapagtrabaho ka ng at least 1 month during the calendar year para maging entitled ka ng 13-month pay. Pero sa binanggit mo, naka-4 na buwan na siya, yung kita niya ng 4 na buwan divided by 12, yan po yung kanyang proportionate 13-month pay. Yun, divided by 12 nga po pala. Yes. Alright, so paano po yung mga, let's say, hindi daw regular, contractual, or ito yung mga piece rate workers, ganyan, meron ding arawan. Mga arawan, opo. Yung po, unahin po natin yung arawan, monthly, kung gaano sila kadalas bayaran po ng sahod, hindi po siya nagmamatter. So, kasi po, time of payment lang yon. In terms naman ng status of employment, yung project, seasonal, contractual, or ikaw ay agency hired workers, talent, wala rin pong exclusion doon. Kasi ang sinasabi po ng batas natin, lahat ng rank and file employees, irrespective po ng kanilang designation, employment status, basta rank and file, nakapagtrabaho po kayo ng 1 month sa isang calendar year, kayo po ay makakatanggap ng 13-month pay. Okay. So, ano po yung mga bonus lang? Kunyari, ito 10,000, ito 5,000, ganyan. Pero walang 13th month pay. Hindi po natin pinapayagan. Wala pong pwedeng mag-substitute ng 13-month pay. Obligasyon po natin magbayad ng 13-month pay, pero kung tayo po ay kumita ng malaki dahil sa sipag ng ating mga manggagawa, pwede naman po magbigay ng bonus pa, pero dapat po unahin yung pagbabayad ng 13-month pay. Yung bonus po ay dagdag na lang po siguro out of generosity, or gusto po nating i-reward for good performance yung ating mga empleyado. Opo. Director Alvin, pasensya na po, magmamat lang tayo ng konti. Sabihin po natin, ang basic po ng 13th month pay para sa mga regular na empleyado is X amount. Kasi meron naman silang base pay. Pero yung mga arawan po, marami pong sa mga manggagawa po natin, talagang nakakatanggap ng kanilang sweldo lingguhan. Kasi syempre, arawan, kumbaga every week sila sumasahod, daily sila nagtatrabaho. Paano po yung tamang computation doon para po mag-guide din po syempre yung mga kababayan natin na baka ito po yung larangan ng industriya nila? Opo, kung daily po ang iyong sahod, ganun rin MIGS yung ating formula. Ito total mo lang yung income niya sa buong taon divided by 12. Kasi ang sinasabi ng 13-month pay natin, ng 13-month pay law, ang 13-month pay equivalent sa 1/12 ng income sa buong taon. So, kung arawan man ang kasahod mo o weekly mo tinatanggap mong sahod, lahat ng sinahod o tinanggap mo sa buong taon divided by 12, yan po yung equivalent 13-month pay na matatanggap mo yun. Opo. So, Director Alvin, ito po, sabihin po natin may mga case na hindi po natanggap ng mga empleyado, na mga manggagawa yung kanilang 13th month pay. Ano po yung pwedeng reklamo na ipataw dito? Ang aming sinasabi palagi, MIGS, tungkol dyan sa mga hindi nagbabayad, sana po iwasan na natin ito. Kasi po itong batas ng 13th month pay ay 1972 pa, 1974. Matagal na po itong batas and hindi na po ito nagbago. So kung tayo ay nagninegosyo, dapat po alam na natin na nakasama na po sa ating cost estimate yung pagbabayad ng 13-month pay palagi natin. So palagi natin ini-encourage
Kasi ang nakikita natin, maraming pag-aaral po na ginagawa dito at sa ibang bansa na sinasabi na ang 13th month pay, well, it's an obligation under the law. Ang 13th month, ang payment ng 13th month pay ay pagpapahalaga rin sa contribution ng ating mga manggagawa sa ating production. It operationalizes po yung principle ng ating constitution na dapat magkaroon ng just share in the fruits of production yung ating mga manggagawa. Kaya ang amin pong pakiusap sa ating mga employers na paglaanan talaga po ito at ibigay bago mag-December 24. Kung meron pong kahirapan tayo sa pagbibigay, hindi po ito excuse under the presidential decree. Kaya po ini-encourage natin as a last resort yung ating mga manggagawa na ipaalam sa Department of Labor and Employment. Meron po kaming online call center. Meron po kaming call center. Ito po ay available Monday to Friday, 8 to 5, 8 in the morning to 5 in the afternoon. Ito po yung hotline 1349. Pero po kung gusto niyo pong makausap mismo yung aming mga personnel, bukas po yung lahat ng opisina ng DOLE sa buong bansa. Meron po kami at the regional level, provincial, and even at the city level po dito sa National Capital Region. Po. Ito may tanong po sa YouTube, galing po kay Kid Kulapong Kasali. Ayan, Kid Kulapong. Ayan ha. Kasali po ba ang mga working sa LGU raw as JO job order and contract of service dyan po sa 13th month pay? Sir? Ang mga Opo, yes, Ms. Nina. Ang nagtatrabaho kasi sa ating mga local government units ay sila po ay empleyado ng LGU. Kaya govern po sila ng civil service laws, rules, and regulations. Yung nakaraang taon po, naalala ko na naglabas po ang Department of Budget and Management ng guidelines on the payment ng kanilang additional pay para sa Pasko. Not necessarily 13th month pay, pero po wala pa pong issuance for this year ang BBM. Baka po maghintay-hintay lang po tayo. But ito po ay covered ng civil service rules and regulations at hindi po ito sakop ng Department of Labor and Employment. Okay, so hindi po sila required ng 13th month pay? Opo, Ms. Nina, kasi yung ating Presidential Decree 851 ay para lang po sa private sector workers. Yung job order po ng mga local government units, sila po ay nakipagkontrata sa local government units. Kaya po ito ay subject sa rules and regulation na ilalabas ng Department of Budget and Management for this year. Ayun, at least nasagot ang tanong ni Kid, no? Ikaw naman, Migs. Ito si Juro. Nag-work po ako from January 2025 to February 2025 tapos nag-resign. Meron po ba akong matatanggap na 13th month this December 2025? Kung wala kasing specific dates, Nigs, yung kanyang tanong, but ang assumption natin naka 1 month siya, no? Opo. So kung naka-render ng 1 month, yung income niya divided by 12, yan po yung makukuha niya. 1/12 pa rin. Kahit na Pwede pa rin. nag-resign na Income? siya. Wala Yes, na siya doon. Hindi po kasi, minsan yun yung mga karaniwang misconception nag-resign, na-separate sa trabaho, hindi sila entitled ng certain month pay. Sa ating pong Presidential Decree 851, kahit po kayo ay nag-resign, mag-terminate sa trabaho, nag-retire, within the year, kayo po ay entitled ng certain month pay. Proportionate nga lang po yung total na kinita ninyo after the time of the termination of your employment, separation, resignation, or retirement, divided by 12, yan po yung nakukuha ninyong 13-month pay. Ito may comment si Dodong Alegre. Dapat daw may 13th month pay or 13th month pension ang mga seniors na pensioners. Ano pong masasabi niyo doon, Director Alvin? Magandang proposal yun, Ms. Nina, pero wala tayong batas para doon sa ngayon. Nakikinig naman siguro yung ating mga partners sa legislative branch of government. Baka po doon po natin siguro pwedeng isulong yun o pag-usapan yung feasibility of giving 13-month pay or pension sa ating mga senior citizens. Ito daw, may reaksyon si
Akis Trail 88. Wala kami niyan dito sa Japan. Wala raw silang ganun sa Japan. Talaga? Opo, sa Philippines lang ito mismo niya yung Presidential Decree 851. Pero kung wala sa Japan, meron din pong iba-ibang mga ganitong kaparehong sistema sa ibang parte ng mundo. Nagkataon lang po siguro na walang ganito sa Japan. But in some other countries, may institutionalized din po silang 13th month pay. Iba lang po yung tawag. Na yung iba po sa Europe, halimbawa, nakaangkla po sa productivity ng kanilang company, productivity ng manggagawa. Oo, kung maraming kinita yung kumpanya at magandang iyong 'di ba, reviews tungkol sa iyong trabaho, baka bigyan ka at natuwa sa'yo. Bonus, eto na, kotse. Ayan, may susi. Tama, oo. In kind, pwede rin, partner, meron ka pa ba diyang Merong actually pending? comments lang naman Oo, dito, anong no? Comments lang. Sabi ni Ben Francis will use part of my 13th month pay for my savings and insurance. Yung remaining enjoy ko rin. So kain and have ice cream. Pero sir, sa inyo po, no, siguro para po sa inyong expert opinion, kasi syempre ngayon Kapaskuhan. At feeling ng tao, syempre lahat po tayo, may pera. 'Di ba? Pag sumisweldo, may mga bonus, may 13th month pay. Paano ko po ba ito dapat talaga wastong gamitin? Yung mga nakukuha ko po, especially in 13th month pay. Naku, Migs, hindi na yan sakop ng ating competence as empleyado ng DOLE. But personally, yung aking 13-month pay ay sinisave ko. Wala po akong kinuha doon kasi yung aking, I prioritize savings over expenditures. Baka po we can also propose sa ating mga manggagawa na mamuhay ng simple, kumain ng healthy na pagkain kasi minsan yung mga junk food, mga matatamis, maalat na pagkain ay may mga risk din sa health and whenever magsasakit tayo, dagdag gastos naman. Ang advice lang po siguro, this is a personal advice, to save at the same time, make ourselves healthy, lalo na po ngayong Pasko, kumain ng masarap but healthy pa rin. Ayan, okay, tama ako. po. Thank you. Thank you for the tip. Oo. Personal tip yan ni Director Alvin, ha? Totoo, tama. Huwag tayong mamuhay beyond our means. Sinasabi niya yung, di ba? Di mo naman para ipakita lang o i-post mo lang. Di ba? Ma-i-post. At syempre, dapat healthy. Kumain ng tama. Oo. So, maganda po yan na i-save na lang po natin kung kayang i-save. Oo, i-save po natin yan. Correct. Ako, maraming salamat po. Para lang malinawan, last na po ito, sabi dito ni Akistrel ulit, ibig sabihin lahat daw ng rank and file employees na nagtatrabaho ng kahit isang buwan sa isang taon ay dapat tumanggap nito. Tama po, no, Director? Opo. Tama yung mismo niya, nakapagtrabaho ng at least 1 month and then yung formula natin, kinita ng buong taon, divided by 12, yung ating amount ng 13-month pay. Ayan, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you for your service. Ang Director po ng Bureau of Working Conditions ng DOLE, Director Alvin Curada. Salamat po, sir. Thank you, sir. Merry Christmas. Salamat.